Motorcycle News is brought to you by The views and opinions of the host and the guest does not reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may just email it to motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Ciclistas, sit back, Relax. and enjoy the show! Yay! Mga ciclistas, ako si Mel Aquino. Ako si Tyron Hawk. Ako si Terry Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show! Yeah! Wow, Paps, kumusta ang weekend nyo? Okay naman, papi. Pagkasama tayo ng weekend. Oo. Oo. Tayo Ikaw, na. saan ka ng weekend? Actually, nandun rin ako kung saan nyo pinuntahan. Kasi di lang tayo nag-abot. Di lang tayo nag-abot, Ayan. pero nagkasalubong tayo. Anyways, papi. Anyways, ayan. Para Pag-usapan sa- natin. Oo, sa ating news and event, Ayan. nagpunta tayo sa Partakan. Partakan. Pangatlong taon na nila yan, sa Santa Ana, Cagayan. Yan. Yun. At syempre, hindi pa huli ang IR Bike Fest, the big one, kung saan nakita natin yung iba't ibang manufacturers na ginanap dun sa exhibit na yun. Ayan. At syempre, pag-uusapan din natin yung Von Dutch Costumania. Yun. Ayan, syempre, mga Von Dutch apparel, kadalasan mga riders ang gumagamit yan. Aba, Yo. okay, maganda yan ah. At wala tayo nun. Alam ko, meron ako. Meron. Ayan. Oh, papi. Ayan. Diamond Motocross. Diamond Motocross. Ayan. Ginanap sa MMF. Ayan, sa Taytay Rizal. Iyo, talaga naman. Ayan. Syempre, ang ating food and tour, walang iba, ang Pico de Pino. Ayan. Para sa ating bike review, chinek natin at nireview ang Zoomer X ng Honda. At papi, yung Ayan. part 2 ng ating Clash of the 150cc Underbone. Ayan. Kailangan mapanood nila to. Kaya nga mga sikluistas, sit back, Relax! And enjoy the show. yeah! Yun, papi, para sa ating news and events. Ayan, pumunta naman tayo sa World Trade Center. World Trade Center. Yes, dyan sa Pasay City, Oo. kung saan ginanap ang IR Bike Fest. They call it the big one. So, mga siklista, panoodin natin to. Suzuki GSX, the concept Suzuki GSX. Today, we unveiling this IR Bike Festa. So make sure you visit the Honda photo booth and join the Ride and Post raffle. Sir Roscoe, you have just launched the racing team ng Wheeltech featuring si Mr. Richard Gutierrez and Rainier Rosuelo. Are we looking at any rider development program? For now, we don't have any. But for sure, this coming years, we will have one. The first priority of the racing team is to win the 2016 championship. Ayan, mga papi, no? Kitang-kita naman yung mga naglalaki ang mga boots ng mga manufacturer. Oo, lalo sa Yamaha, sa Suzuki, sa Honda. Well, they all gave us a very good show sa lahat. Talaga naman. At syempre yung mga bikes na mga furniture talaga, talaga namang nakakatakam. Ayan. Okay yan. Well, kung from the World Trade Center pa rin, pumunta naman tayo ng Robinsons Manila, dyan sa May Ermita. Yun. Ano ba meron doon? Doon naganap ang Von Dutch Custom Mania. Kaya mga Yeah. siklistas, panoorin ito.
Bondage Customania is about custom culture. So you can see around here customized bikes, and also you can do your own customized trucker caps from Bondage. So I would like to invite everyone to visit our shop at Robinson's Place, Ermita, and other Robinson's boutiques nationwide. Yan po mga sikluistas ang kaganapan sa Bondage Custom Mania na ginanap sa Robinsons, Manila. So from Ermita, Papi, saan ba tayo nagpunta? Nagpunta tayo Taytay Rizal ba? Taytay Rizal. Saan yan? Sa MMF. MMF. So MX Messiah Fairgrounds. Yes. Ayan. Para sa Diamond Motocross. Wow. Second leg na to. Oo, panoorin nyo to. Generation Congregation presents the 2016 Diamond Motocross Series. all-new Montero GT 4x4 automatic. The all-new Montero Sport has a bigger engine, cleaner engine, lighter, more fuel efficient, and of course, all the features are all new. Ayan, at syempre, congratulations Mr. Glenn the Rocket Aguilar for, again, winning the Pro Open. Si Papa Glenn pala. Oo, at saka syempre, sina Enzo Reliosa ng Phoenix Racing Team ng motocross. Congratulations din. Pumesto rin siya for the podium. Pinakaabangan na event ng mga riders, yung Partakan. Partakan Festival. Year 3. Year 3. Year 3. Panoorin nyo to. Oh, good evening Sikluistas. Nandito tayo ngayon sa Santa Ana, Cagayan, kung saan magaganap ang press con ng Partakan Year 3. Tara, mga Sikluistas, pasok tayo sa loob. We welcome you all to Partakan Year 3. Tomorrow, magkakaroon po tayo ng Automoto Speed Challenge. So, it's a drag racing event, no? Kung saan may kotse at saka motor. And then also, sa umaga, sa Pusarugo, meron tayong Yamaha Beach Volleyball Challenge. No? Sa hapon, magkakaroon ng Survivor Challenge. So this is the annual Survivor Challenge na ginagawa ng Rapani. And then, sa evening, magkakaroon tayo ng Battle of the Bands. No? Pero bago mag-start yung Battle of the Bands, we would do all awarding around 6 o'clock to 7 o'clock. Yan mga Sikluistas, magandang araw. Dito tayo ngayon sa Poso Rubo, Santa Ana, kung saan nagaganap ang Ropali Partakan Ride and Rock Festival Year 3. Silipin natin kung ano nasa loob. Ayan, kasama naman natin ngayon na Super 8 Philippines. Boom yan! Sir, Pres, Joel, anong kabaliwan ang pumasok sa isip nyo at nagbiyahe kayo hanggang dito? Kasi itong mga addict na mga members, pinagbigyan ko. Gusto, malapit na ride. So ito, pinakamalapit na ride namin! Woo! Malapit pa to. Malapit. Oh, pinakamalapit naming ride to. Ilang oras kayong bumiyahe? 18 oras. Kamusta ang puwet mo, sir? Masakit. Anyways, ayan na Super 8. Bumiyay sila galing Manila hanggang dito sa Santa Ana, Cagayan para ma-witness ang Ropali Partakan Ride and Rock Festival Year 3.
Yan, kasama naman natin ngayon si Ms. Stephanie Velasquez ng Honda. Ms. Steph, ano yung participation ngayon ng Honda dito sa Partakan Ride and Rock Fest? Ayan, so we would like to invite you to please visit our display booth dito sa shore area and dun sa market area. So we'll be having a test ride and servicing. Ayan, Papi, nakita mo, nandun tayo, di ba? Oo nga naman. Kita mo naman. Layo. Ikaw na naman ang ano. Absent ka na naman ka pa. Siyempre, tawag ng trabaho eh. Nasa office tayo. Pero siyempre, kinocongratulate rin natin yung mga nanalong mga clubs dun sa kanilang mga palaro doon. Congratulations sa inyong lahat. Huwag mo kayong alis. Babalik kami. And welcome back mga sikluisa, mga televiewers. Ngayon, gugutumin naman natin sila. Ayan. Siyempre, pupunta tayo sa Pico de Fino. Ayan. Ayan. Para ma-feature natin yung isang mga pinakamasasarap nilang putahe. Ayan. Yun. Putahe. O syempre, cuisines. Ayan. Cuisines. Kaya panoodin nyo to. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Pico de Pino kung saan ito ay located sa Marilake. Ano ba ang pinakamaganda? After mag-ride, kumain. So kasama naman natin ngayon ang one of the owners of Pico de Pino. Walang iba kundi si Ma'am Tin Valdez. Magandang hapon, Ma'am. Hi, good afternoon, Mel. Ayan, good afternoon, Ma'am Tin. Ma'am, saan po nagsimula ang Pico de Pino? Actually, kaka-open lang namin last month, February 21st. Nung nakita namin itong venue, parang puro siya bundok pa eh. So, pina-riprap pa namin, tapos puro pine tree. So, dun nanggaling yung Pico de Pino, which is a Spanish. Spanish for word of? Pico Pines. Pico Pines. Ayun, ma'am, bukod dito sa mga pagkain natin, no, we have the sweet and sour fish, may bulalo tayo, which is, ang kadalasan pinupuntahan ng mga riders dito is yung bulalo. So, bukod po sa restaurant natin, ano po ang mga amenities na pwede natin i-offer sa mga riders natin? Actually, apart from those good food, you can go to the view deck. Yun, view deck. Tapos, magtatayo kami ng kubo, but for the meantime, visitors can use tents, they can install, and then they can use it for free overnight, but depending on availability. Ayan. So mga riders, kung gusto nyo bumiyahe, then mag-overnight dito po sa Pico de Pino, libre, tent lang, may campsite sila, so tent lang ang kailangan natin. So ma'am, please invite them to your restaurant. Sa lahat po ng nanonood, please visit us. We're available every day from 6 a.m. up until 8 p.m. Pico de Pino Cafe and Restaurant, located at Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal. Ayan. So, may Facebook, ma'am, or yes. Instagram? You can visit the page, Pico de Pino. And then, contact number 0917-524-5197. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Tin. Thank you very much. Ayan. So mga siklistas, balik sa inyo. O yan, mga sikluista, no? Talaga namang kakaiba yung mga ino-offer nila ng services. At napakasarap ng mga pagkain dyan. Kaya kay Ma'am Tin, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin. So muli mga siklistas, huwag kayong alis. Babalik kami.
Yeah, mga Squistas, welcome back. Ayan. So mga Squistas, pag-usapan naman natin ang bike review. Ginamit at tinesting din natin, mga kaibigan, ang Zoomer X na galing sa Honda Philippines. Genesis yan. Oo. Genesis. Check this out. Gi. Mga Squistas, ako si Mel Aquino. Ako si John Mendoza. At ito ang Bike Review. Yeah, Pops, meron naman tayong nire-review motor ngayon. Yes, the Zoomer X. The Yes. Honda Zoomer X. The Honda Zoomer X, I am unstoppable. Zoomer X. So Pops, ano ba special dito sa motor to? Medyo kakaiba. Yeah, it is powered by a 108.2cc engine, single overhead cam. It is fuel injected. So, matipid ito. FI. Yes. Yan. One exceptional, not exceptional, pero one unique feature for this category of scooters. This one has upside down forks. Wow. So, Inverted. buo yung suspension niya, naka-inverted pa. Yeah, inverted forks meaning sa sport bikes kaya nila ginawan ganyan para mas rigid yung kasi mas malaki yung tubo sa labas eh. So hindi masyado mag-reflex unlike pagka-conventional. Although for this scooter, I think it's more for styling. Yes. So makikita nyo naman, napakagwapo nitong scooter na to. Kamukha ni Bumblebee. Bumblebee, ha? So maporma talaga siya. 12-inch wheels with wide tires. So medyo maganda, malaki ang contact patch. Tapos it has digital instrument cluster na merong, let's see. Okay, you can see the fuel gauge, odometer, at saka yung kanyang speedometer reading. Plus yung mga warning lights, of course. Yung turn signal lights niya, indicators, meron din. Yan. Yeah, there. Right. Okay. Tapos mga high beam, low beam, nandyan din. Yes. It's all digital. So talagang mukhang futuristic na rugged. Parang ganun eh. Ganun ang tema niya. Tapos, although one thing I can say about this scooter, it's not for yung medyo naghahanap ng performance, ng power. Yung high speed. Yung high speed. This is not the scooter for you. Pero the handling is great. Yan. Ikaw, Pops Mel, ikaw ang nag-ano nito. Napansin ko kasi dito, gaya nga nasabi natin nung earlier, it is not actually, if you're a speed freak, this is not the bike for you. Yes. But if you're going for a performance handling in an on and off-road road Situation, condition, panalo tong bike na to. Eventually, hopefully, yung aftermarket scene would come out with with performance enhancing accessories for this bike. Sana magkaroon ng block, ng piston, or ng piggyback ECU. Well, I think they're on the move na. May mga may mga market talaga na gusto lang ganitong So when those products come out, talaga naman ito na maporma na. Tapos maganda pa yung magiging performance niya after that. Okay, buksan natin yung kanyang compartment. Instead of the typical compartment, ito meron siyang so meaning kahit na hindi sukat dun sa compartment yung ilalagay nyo, kaya halimbawa medyo mahaba, pwede kasi bukas to eh. Bukas siya. Minsan kahit ano ba yung nakita mo dito? Skateboard na dito. Or siguro kung bag na medyo mahaba, gym bag na pwede. Gym bag. Hindi naman punong-puno, pwede mong pitin dito. Magkakasya siya. Another thing, you have a place to store your helmet. This is a full face helmet. Although, tingin ko yung shell nito medyo maliit. Baka yung ibang mga helmet sizes na malalaki ang shell, baka hindi magkasa. This is a standard helmet. Yeah, this is standard. This is a LS2351. Alright. Shout out to our friends from tour. Okay. Alright. Dito swak na swak. Ayos ah. So, isa pa rito, yung fuel tank niya mga siklistas nandito naman. Sa ibaba. So, meron din siyang susi. Kung saan makikita nyo, it's a 4.2 liter na fuel capacity. So, Pops, ano to? Special features na ito is yung idling stop. Ano naman yung idling stop, Pops? Yung idling stop feature is a feature that saves on fuel by it shutdowns the engine once you're on a stoplight. For example, when you're idling in traffic, papatayin niya yung makina, so hindi ka nagko-consume ng fuel. Pagkatapos, hindi mo kailangan i-pump yung starter button for you to go again pagka nag-green na yung light. Just simply twist the throttle and the engine will start seamlessly. So overall, Pops, kamusta ang Zoomer X? Well, if you want something to look cool while you're riding, if you want something to, ito yung feeling ko perfect kung estudyante ka, pare. Ilagay ka mga libro mo dyan, pwede. Di ba? Kung mahilig ka rin lang mag-setup ng mahilig ka mag-setup ng motor, mag-forma ng motor, this is the bike for you. Yeah, so this is talagang ang forma niya. So,
Ayos, papi. Ayos, very Ayos. good. So mga siklistas, muli po, ito po si Mel Aquino. Ito po si John Mendoza. At ito ang Bike Review. And that's the Honda Zoomer X from Honda Philippines Incorporated. So, what do you think about the bike, Pops? Maganda. Maganda, Pops. Kahit anong pwede mong ilagay ng mga accessories, mukhang babagay eh. Yan, oo. Ito naman, yung ating part 2 ng Clash of the 150cc Underbones. Yan. Last week, Papi, pinag-usapan natin doon yung technical Dimensions. yung specs ng So, motor. yung details. Yung details. Ngayon naman, ang nakita natin ng last week, talagang nakita natin mas malaki ang bore and displacement ni RS Honda 150. Ngayon, tignan ba natin dito sa Fuel Economy Challenge? Magkakatalo yata. Ayan, oo. Sa taas pa naman ang gasolina ngayon eh. Siyempre. So, itong tatlong motor na to, binigyan natin ng tigwa 100 ml at tingnan po natin kung ano yung naging resulta. Check this out. Okay, Pops, yung motor na gagamitin natin, ikaw, anong bike ang gagamitin mo? Itong Yamaha Sniper 150. Ayan, ikaw, Papa Meng. Yung Suzuki Raider 150. Well, anyway, wala na matitira kundi yung RS Honda, so 150. So, tara, check natin. Shootout na natin. Tara, let's go. get it on. Let's get it on. The fuel tank capacity is lumalabas na si Raider 150 ang may pinakamalaki with a 4.9 liter fuel tank capacity labang kay Yamaha Sniper na may 4.2 at kay Honda na may 4.3. Okay, mga sikilista, 4 kilometers per hour natin is umiakyat 100 ml ng gasolina. Walang find sa carburetor. Let's out. Okay, so siklistas, simula sa baba na pinag-startan natin, dito tayo unang tumigil ang Raider 150 na nas dito sa Department of Agriculture na marker. Then check natin ang Raider 150. So ang Raider 150, nag-start tayo ng ilan tayo? 2219 5.2. Okay, minus 2219 7.5. 2.3. So tumakbo po ang Raider 150 sa 100 ml na gasolina ng 2.3. Okay, let's check. Sumunod po mga kaibigan na tumirik ay ang RS 150 ng Honda.
So, kanina, ang kanyang kilometer reading is 50, Ma'am She, 50. Okay, tapos, ang naging kilometer reading ko ay 50.49, 4.9. So, ano ang nakuha niya? 2.7. Okay, so may 2.7 tayo. Ngayon, ang nanalo sa fuel efficiency is ang Sniper. So, from 2. Anong Sniper natin? 2.9. So, nakuha niya yung 2.9. So, from 2.3, ang Raider 150 ay nag 2.3, ang Honda RS 150 ay nag 2.7, at ang Sniper ay nag 2.9 kilometer on a 100 ml gasoline. So yun mga squistas, nakita na natin ang fuel results natin. So abangan na po natin next week kung ano pa po ang pwede nating pag-usapan dito sa ating 150 Wars by Motorcycle News Talk Show. Check it out. So yun po mga squistas ang naging resulta ng ating Fuel Economy Challenge. Well, mapapansin naman natin na si Raider 150 lang naman ang carburetor and laban sa dalawang EFI. So medyo malakas pa ng konti sa gas ang carb. Ang carbs. Pero medyo dikit lang halos yung si Honda RS tsaka si Raider 150. Kasi mapapansin naman natin na kung carburetor pa rin si Raider 150, PGM FI naman si Honda. Pero talagang doon pa lang nag-excel naman dito si Yamaha Sniper MXi. Matipid pa ito sa... Napakatipid. Well, it is also an AFI. Tingnan naman natin yung part 3 niyan, kung ano naman ang susunod. May part 3? Oo, may part 3 pa, papi. Hindi pa tapos eh. So, makikita niyo yan. So, mga papi, natapos na naman ang 30 minutes. Napakabilis talaga ng oras. Oo nga. Eh, paano ba gagawin natin yan? Hindi, kasi tina-timing natin dahil malapit na kumain yung mga tao. Ayan. Kainan na, lunch na eh. Oh, naman. No? 30 minutes preparation para sa lunch. Of course. And syempre, magkita-kita tayo ulit next week. Abangan nyo lagi yan every Sunday, 11 o'clock in the morning. And of course, mga siklista, kung meron kayong mga kakaibang istorya, suggestion, comments, huwag kayong mag-atubili mag-email sa amin sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. And of course, please like our website or check our website at www.motorcyclenews.com. Speaking of like, kailangan i-like nila yung Motorcycle News Mag FB page. FB page. At syempre, meron tayong bago ngayon. Ang ating Motorcycle News Live. Yun. Yeah, so live sa FB ha. Makikita nyo na tayo. Every night, every day, kung ano yung merong mga kaganapan, nandun kami, automatic yan. Magno-notify kagad yan. Basta magpunta lang kayo sa ating FB page. May mga pag-gimmick tayo dyan. Yan. At syempre, magbibigay kami ng mga magagandang surprises. Price items. Lastly, Papi, bago tayo tutuluyang magpaalam, invitayin natin sila sa The Epic Ride. The Epic Ride. Yun, Motorrally 5. Yan. This is the Spider Wheeltech Petron Motor Rally 5. Yan. So, check nyo lang po ang Facebook page ng Motor Rally 5 para makita nyo rin ang mga details at kung ano ang mga naghihintay sa inyo. Yan. So, mga muli, mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yeah! Kasya! Ganon kalaki yung Kalaki. Maglagay ko, ito malupit. Oh. Napunta sa floorboard. Yun. Ibutas pa rin. Gumulong pala yun. Wala pa rin. Wala naman takip yun eh. Nalalagyan nga ng accessories. Kaya magandaan sa kanya. Pwede mong ibili ng parang bucket. Or parang net. Ayan. So yan mga siklistas, patis! Ano to? Motorcycle News is brought to you by